Hello, what's up mga kasabong? Ayun, nandito na naman tayo sa panibagong episode na... Ulit mali. Hello, what's up mga kasabong? Ayun, magkakasama na naman tayo. Panibagong araw na naman mga kasabong. Ano ang pakialam mo doon? Taglugo na, marami. Yung ating mga puno, kita nyo mga kasabong, maya ang ating mga tropa naglilinis. Kaya magdudumi din naman, huwag na linis. Galing ha? So mga kasabong, magkakasama na naman po tayo dito sa ating Sabong Pinas. Alright, magandang araw po sa ating lahat mga kasabong. So yun mga kasabong, unang-una syempre nagpapasalamat nga po pala ako sa lahat ng mga nag-acquire po sa atin, sa lahat ng mga bumili po sa atin ng mga pangmaterials, mga panlaban-laban sa kung saan-saan. Mga kasabong, maraming salamat po sa lahat ng naniniwala, sumusubaybay at sumusuporta po sa EGP Chong Game Farm at sa Sabong Pinas. Ayan mga kasabong, yung mga gusto po dyang mag-avail ng ating mga pangmaterials, ayan, mag-message lang po kayo sa Facebook ko po. Lagi po akong online dyan. Kaso doon sa fan page, hindi po ako masyado nakakapag-reply dahil sobrang dami ko pong ginagawa. Kalokohan yan! So mga kasabong, maraming salamat po ha. Yun, saka nga po pala mga kasabong, ako po ay hihiling po sa inyo. Isang beses lang po, minsan lang po ako humiling sa inyo. Mga kasabong, palikes naman po nung anak ko si Munene. Ayan, sinali po doon sa padamihan daw po ng likes. Siyempre, mga asawa-asawa po natin, mahilig po sumali sa mga ganyan eh. Yung mga photo liking contest po. Yan mga kasabong, siyempre ako bilang tatay, bilang asawa niya at bilang anak ko yung baby ko, suportahan ko po kung paano yung, siyempre dapat manalo yung ating entry. Ayun mga kasabong, simple lang po, punta lang po kayo sa aking wall. Yan, sa wall ko po, nakapost po yun. At siyempre mga kasabong, ang mechanics po, pagka pindot nyo po nung picture, dun po tayo magla-like. Yun po, hanapin nyo lang po sa Facebook ng, eto, Yorowel Amano. Pagka yan po ay na-click nyo na po yan, ayan po, i-drag nyo lang po pababa. Ayan, makikita nyo na po yung post ko, makikita nyo po yung photo liking contest. I-click nyo lang po yung picture nung sa anak ko, makikita nyo lang po dyan. Pagka pindot nyo po nung picture, pindutin nyo po yung like. Wag po dun sa mismong post ko. Dapat po yung sa mismong post nung page. So, pag pinindot nyo po yung picture, ayan, pindutin nyo po yung like or kaya heart. Basta yung mga kasabong, sana po tulungan nyo ako. Minsan lang naman po ako humingi ng tulong po sa inyo. Tulong nyo na po sa anak ko, sa misis ko, at syempre sa akin. Mga kasabong, hindi po kabawasan yung pagtulong mo at pag-like mo sa aking baby. Dahil mga kasabong, maganda yung i-content po natin. Maganda po yung i-content natin ngayon. Kapupulutan po natin ng aral mga kasabong at kapupulutan po natin ng idea kung paano natin masusustain yung ating mga buhay pagmamanok. Paunti-unti mga kasabong, every content po mga kasabong ng Sabong Pinas, makakatulong po yan sa iyong pamumuhay. Bilang ikaw, bilang magmamanok, at bilang asawa, bilang tatay, basta marami pong content ang sinasaklawan ang Sabong Pinas mga kasabong. Kaya tutok lang po. Kaya mga kasabong, inuulit ko, pengin naman pong konting minuto lang. Punta ka lang sa wall ko, doon sa Rowel Amano, tapos hit mo lang yung like dun sa mismong picture nung sa anak ko po. Ayan, naka-record po yan dyan kanina kung paano magla-like. So yun mga kasabong ha, paano? Dumako na po tayo. Ay teka, at dun po pala sa mga gusto pang sumali. Gusto sumali din yung mga baby, yung mga anak. Ayan, pwede rin naman po kasi proud naman tayo bilang ama, bilang magulang. Kung sino po yung gustong isali sa photo liking contest, yung mga baby nyo, ayan, mag-message lang naman po kayo sa misis ko. Ayan po, si Krisha Pabia Amano. Ayan. Yan po, mag-message lang po kayo dyan kung gusto nyo po isali sa photo liking contest. At syempre mga kasabong, pag nakasali ka na, so suportahan naman kita. Ayun, hindi suportahan na lang tayo. Papalike ko din yung sa baby ng anak mo. Syempre, after nitong sa baby ko, hanggang August 15 lang po eh. Hanggang August 15 lang po yung draw ng bilangan ng likes. Kaya mga kasabong, patulong po mag-like lang po dun sa picture ng baby ko. So, paano mga kasabong? Game na! Content na tayo! So yun mga kasabong, ang pag-uusapan po natin dito is yung sa paglulugo naman po. Paglulugo ng ating mga stags, ng mga brood stags, ng mga bull stags, ng mga cocks. Mga kasabong, yung do's and don'ts. At saka mga kasabong, yung technique na din. Para syempre, umabot siya kung paano natin gagamitin ulit yung ating mga brood stag. Diba mga kasabong? Is bago ko lang din po ito nalaman, which is dun sa aking bagong handler breeder at taga Ngasiwa dito sa aking lokasyon, si JR. Ayan, binigay niya po sa akin yung idea, which is
hindi naman po talaga kami nagpo-force molting. Di ba mga kasabong? Dati, kasi hindi kami nagpo-force molting. Kung hindi siya magamit, hindi siya magamit. Pero ngayon kasi, no choice. Kailangan kong gamitin yung mga dati ko nagamit kasi maganda yung naging resulta. Kaya ulitin ko muna siya. Kasi hindi na ako nakapamili dun sa kanilang mga anak. Dahil expected ko talaga na magagamit ko pa sila. So, dumating yung time na nag-iba yung dating ng klima, yung mas masyadong maulan siya, hindi bumilis yung paglulugo ng ating mga gagamitin. So, ang ginawa po ng ating tropa, ng ating kaibigan na si JR Ramos is nag-force molting po kami. Magpapakita po ako mamaya kung paano yung sistema na ginawa niya at kung paano mas mabilis at aabot sa national breeding yung ating mga brood stag. So yun mga kasabong, uunahin po muna natin pag-usapan na pagka tayo ay may lugon, yung mga don't muna, hindi po yung mga don'ts. Yung mga hindi po natin pwedeng gawin kapag siya ay lugon. Unang-una mga kasabong, iwasan po natin sparring siya. Iwasan po natin sparring siya habang siya ay nasa molting season. Habang siya ay naglulugon dahil mga kasabong maselan po yan. Meron pong dumadating sa time na yung balahibo po niya is pagka napapa-sparring, pagkano nasisira po at naaantala yung pagtubo. At saka, and besides mga kasabong, pag in-spar mo yan, sobrang sakit po niyan sa kanila. Sobrang sakit po niyan. Para po talagang, kumbaga sa atin is parang may lapnos sa kanila. Kaya mga kasabong, mapapansin po natin na karamihan sa mga manok, pagka po siya ay lugon, is nanunuka. Ayaw niya po magpahawak. Mainitin po ulo niya. Kaya yun po yung nagiging dahilan kung bakit wag po natin i-sparring yung ating manok. Lalong-lalo na mga kasabong yung maano pa lang, yung maglulugon pa lang siya. Lalong-lalo na rin pagka patubo na siya. Tapos hahawakan po natin sa buntot, nade-deform po yung mapapansin po natin na pagtubo niya is nakahiwa-hiwalay na mga kasabong. Hindi po maganda talaga na hinihila-hila pagka nasa kalagitnaan po siya ng pagtubo at ng pagtanggal. Mga kasabong, ayun. Mas critical po yung pagtubo kaysa doon sa pagtanggal. Dahil pag yung hindi naman kasi maiwasan pagka mga backyard talaga breeder, ayan, backyard talaga mga yan, tabik talaga sila mag-spar pagka may mga tropang bumibisita. Spar natin yan kahit lugon, sige okay lang. Ay, mga kasabong, kaya hindi po talaga maiwasan. Pero pag palugon pa lang, medyo pwede pa. Pero pagka patubo na siya, mga kasabong, iwasan po natin yun. Dahil mga kasabong, kakawawa po yung ating mga manok. Tapos pag nagkasakit po yan habang nalulugunan, dun po nag-aagaw-agaw yung protina, di ba mga kasabong? Tapos yung protina po na maibibigay dapat nila sa kanilang balahibo is may iwan na lang po sa katawan. Dahil kailangan po nila ng mas magandang pangangatawan, ng mas magandang kalusugan kapag sila po ay nagpo-provide ng para sa kanilang mga balahibo. So yun mga kasabong, yun po yung kaimportantehan kung bakit hindi po natin pwedeng sparring. Dapat kung sakali at kung maaari, hindi po natin sila hahawakan mga kasabong. Dahil pagka yung ating mga brood stag, bull stag, o kung anumang lugon yan mga kasabong, hayaan na lang po natin. Kung hindi po tayo magpo-force molting dyan, mamaya tuturuan ko po kayo ng technique or tips kung paano po mas mabilis po natin mapapalugon yung ating mga gagamiting bull stag, brood stag, stag or kung ano man. Ang English ito, kapos, kuminsan sobra. So yun mga kasabong, meron po akong hawak dito na El Gamma Gray. Ito po yung El Gamma Gray, which is ito na po yung pinaka-origin ko ng El Gamma Gray. Kaya gusto ko sana gamitin ng national. So kung hindi ko siya ipo-force molting, hindi siya aabot talaga. Kasi ito, binunutan na niya na po eh. Ang sistema niya po ng pagbunot, nakita ko, is kabil-anan. Hindi po siya bunot ng sabay-sabay ng dito sa area na to dito. Dapat masakit po kasi yun eh. Mga kasabong masakit po yun. Kaya ang ginagawa niya po is bunot dito, bunot sa kabila, bunot dito. Yan. So yun mga kasabong, ito is ang tansya po niya is 2 months or 1.5 month. Ayan, buo na po ulit ito. Pero mga kasabong, ang ginawa niya po dito, pagkabunot niya po, ayan, ang gagawin niya po dito ay change feeding po mga kasabong para mapuresa na manlaglag talaga yung balahibo ng ating mga gagamiting force molting. Mga kasabong, bawas po ng protina within 1 month, dagdag ka naman ng carbohydrates. Ang gamit po niyan is yung mga crack corn, mga kasabong yung crack. Yan po yung dinadagdag niya po para madagdagan po yung carbohydrates ng ating mga ginagamit na force molting. Tapos babawasan niya po ng protina. Ayun mga kasabong. Tapos after 1 month mga kasabong, palit naman po. Magdadagdag naman po tayo ng protina. Tapos
bawas naman po ng yung crack corn na ginagamit po natin para mas umangat po yung protein na ibibigay po natin sa ating mga pino-post molting. Pero mga kasabong, dagdag din po tayo sa ating patoka ng wheat germ. Dahil mga kasabong, para po makatulong din sa pagpapaganda ng ating ng balahibo, ng pagtubo ng kanyang balahibo mga kasabong. Wheat germ po, ang ginagawa niya po ay 1 tablespoon per 1 kilo. 3 times a week niya po binibigay yon mga kasabong. Kaya, ayun mga kasabong, ito po, tansya niya dito is hindi po talaga namin ginagawa yon, pero sinusubukan po namin. Kaya, sinare ko po sa inyo na makakasabay po kayo kung paano po i-force molting yung ating mga manok. So, yun mga kasabong, magagamit to by last week ng November. Tapos, ipon kami ng December. January born po ang aabot ito ng ating El Gamma Gray. So yun mga kasabong, ito po dagdag lang din. First month po niya. Pagka first month po na habang ginagawa po natin, tanggalin po muna natin yung mga ini-inject natin ng mga B-complex. Mga kasabong, para ma-force po na malaglag yung kanyang mga balahibo. Mga kasabong. Tapos after na namin, nakikita na natin ng mga tubo-tubo na dito yung balahibo po natin. Ayan, weekly po natin siya i-injectan ng mga B-complex. Ayan, dun po natin siya i-injectan para siya ay makatulong sa pagbilis ng pag-recover ng kanyang mga balahibo mga kasabong. So yun, ito po, ibablog ko din po after 2 months pagka kung ano po yung resulta ng ating pino-force molding. Kaya mga kasabong, habang po ginagawa po natin to, ito po, hinawakan ko lang para makita nyo po, dahil ito po talaga ay bawal po hawakan. Hinawakan ko lang po para mapakita ko po sa inyo yung model at may demo ko po sa inyo kung paano tayo makakapag-force molting mga kasabong, kasi marami po talagang farm na hindi po ginagawa yung force molting. Bakit po? Kaya po hindi nila ginagawa dahil marami po silang choices. Diba mga kasabong, marami po silang choices eh. Kung hindi pwede to dahil lugon yung isa. Paano naman po tayo mga backyards, di ba? Kaya ito po, alam ko, makakatulong po ito sa inyo para matugunan yung bawat problema ng ating mga kasabong na subscribers. Dahil nakikita ko po sa question nyo, nagpo-force molting po ba kayo? Ako dati talaga hindi. So ngayon, kailangan ko pong i-force molting dahil wala po akong gagamiting materyales. Dahil nga, yung mga anak po nito is nakuha na po ng ating mga buyers. So yun mga kasabong ha, yun po yung dagdag info sa iyong buhay pagmamanok. At tayo mga kasabong is patuloy lang na sumubaybay dito sa ating Sabong Pinas. Hindi ko po kayo pababayaan, basta wag nyo lang din ako pabayaan. Tuwapang ka rin eh. Well, mga kasabong ha, tatabi mo muna natin itong ating para maitali na po ulit yun. So yun mga kasabong, at least naibahagi ko po sa inyo kung paano yung simpleng technique at idea kung paano po yung force molting na tinatawag. Mga kasabong, yung pagbunot po is hindi po basta nakabunot po mga kasabong dahil sobrang sakit po nun sa mga manok. Bunutin po natin ng banayad lang, hiwa-hiwalay po, wag sabay-sabay dahil ikaw kaya yung bunutan ng bukid. Kung matuwa ako sa iyo sa dos. Sabay-sabay, masakit yung mga kasabong. Ha? Kaya kayo, kapag may idea po kayong nasisimot sa ating mga tropa, sa ating mga kaibigan, i-apply po natin yung mga magagandang bagay na kaya nating i-apply. At kung hindi naman po natin kayang i-apply, okay lang po. So yun mga kasabong nga, may bago na naman po tayong natutunan dito sa Sabong Pinas. Patuloy lang po ang pagsuporta mo dahil patuloy lang po kaming gagawa ng content para sa inyong lahat. Mga kasabong, pasensya na po kung nade-delay po talaga yung pagbibigay ko ng inputs, ng mga idea mga kasabong dahil sa sobrang dami na pong nagbablog. Mahirap na pong umisip kung paano magagawa ng content mga kasabong ha, pero at least di ba mga kasabong, nakakapagbigay ako ng mga advices, ng mga tips, ng mga kalokohan para po sa inyo lahat. So yun mga kasabong, maraming salamat at kita-kits sa next episode ng Sabong Pinas. Alright.